Yo guys, check kamusta mga idolo. So ayan, mag-update tayo ngayong umaga. Good morning mga idol sa inyong lahat. Huwebes po ngayon. No, Huwebes na Huwebes. Happy birthday sa mga may birthday mga idol. Ayan, good morning. So mag-update tayo ngayon. No? Bago ang lahat mga lods, alam niyo na, palike muna ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong news, update everyday, no, sa ating crypto at global news, alam niyo na mga lods, no, subscribe na kayo sa ating channel. So punta muna tayo sa chart natin. So kahapon, ang position ko, ito yung pinanalo, nagpanalo tayo ng short dito banda, ayan, 47 USD. Ito yung long natin noong nakaraan, 132 USD, no? So ayan pa lang. Ngayon wala pa tayong position mga idol, pero balak nating maglong, no? I don't know pa actually. Itempohan pa natin kapag medyo bumaba pa siya dito sa half, kasi hindi ako nakapag ito yung kalahati niya, sorry. Ito yung kalahati niya mga idol, no? So ayan, actually dito tayo nag-take profit and then naghintay pa ako kasi akala ako magda-drop pa siya. So hindi na, umangat na siya. So naiwan na ako, kaya hindi ako nakapag-long kagabi. So ngayon ang hinihintay natin na bumaba siya dito sa kalahati, kasi sa tingin ko mauuntog siya dyan bago siya lumipad. Or kung tatagusin niya man yan, bababa pa siya dito banda. No, so ayan. Check natin kung ano yung magiging position natin mamaya mga idol, no? Kasi medyo meron tayong mga hindi naman bad news, no, pagdating sa ating Clarity Act, pero meron din naman tayong mga good news pagdating sa ating Ripple, which is ayun yung ating pinopositionan, no? So check muna natin mga idol, no? So sa ating day dito sa Crypto Bubble, medyo red. Sa hours din, ganun din, no? So hindi maganda yung ating day, mga nakaraang araw. Sabi ko sa inyo kahapon magkakaroon tayo ng volatility, no, kagabi. Pero kulang tayo ng balita kagabi kasi wala yung Supreme Court ruling kay Trump. Isa yun sa mga inabangan natin pero hindi nagsabi, no? So punta na tayo dito. Ito na yung pinaka natin, no? Ito yung pinaka mainit na ulo ng balita. Ayan, ulo ng balita. Ayan, no? Ulo. Ayan. Just in, ako, Coinbase withdraws support for crypto market structure bill. Alam nyo, nakakalungkot to mga idol kasi isa yung Coinbase, syempre isa to sa pinakamalaking crypto exchange sa US. So gusto nila talaga na maging maayos yung structure bill natin. Nila pala, no, kung sakali. Sabi niya rito, after reviewing the latest Senate Banking Committee's draft on digital asset market structure, CEO Brian Armstrong says Coinbase is officially withdrawing its supports for bill in its current form. So ngayong ngayon yung pinakita nila, mga lods, hindi pa naman naaprubahan pero pinakita na ito yung gagawin nating bill. Nag-bounce dun si Brian Armstrong. Ayoko niyan, out ako diyan. Sabing ganun, no? Out ako dyan, sabi ni Brian Armstrong. He cites several critical issues that make this version a step back for crypto innovation and user rights. No, kumbaga, hindi to going forward Parang ganun yung nakita niya sa bill. Hindi to going forward mga idol. Step back to. Kumbaga, parang kang naglabas ng batas na paurong. Imbis na papunta tayo sa future, paurong tayo. Parang ganun yung sabi ni Brian Armstrong. Sabi dito, ano yung mga key reason he outlined include, kumbaga ito yung mga reason kung ba't tinablan niya yung bill na yun. A de facto ban on tokenized equities, no? Ban na yung tokenized mga idol, which could severely limit the tokenization of the real world asset. So, nako, alam nyo, sabi nga ng BlackRock noon, nung kailangan halos lahat matotokenize na natin, no? Goods yan. Kaya lang dito wala, no, o ban o limited. Grabe, no? So pangit daw 'yun, mga idol, sabi ni Brian Armstrong. So ayaw niya noon. Bakit nyo kailangan limitahan, 'di ba? Kailangan nga natin ng ng adoption So kailangan pwedeng i-tokenize lahat.
DeFi prohibition that grant the government unlimited access to financial records, eroding privacy protection for users. Ito isa to. Dito kung maski ako ayoko ng ganito. Imagine unlimited access sa financial record nyo, including privacy. 'Di ba? So walang privacy yung mga users, mga loads, no? Access nila lahat. 'Di ba? So isa 'yon sa mga ayaw ni Brian Armstrong, 'di ba? Ano pa? Erosion of the CFTC authority, making it subservient to the SEC and the stifling overall innovation in the space. So parang ang nangyari dito, limited na lang din yung authority ng CFTC. Parang ang magko-control is yung SEC, mga idol, no? So parang sagabal siya sa innovation natin. Parang maraming malilimitahan nga. Ganun, no? So hindi fair. Parang ganun. And then eto na, no? Draft amendments that would eliminate rewards on stablecoin. So ito yung sinasabi ni Brian Armstrong na talagang ayaw niya nun. No? At ang magko-control na dito, essential allowing banks to squash competition. So mangyayari nun, wala na competition. Talagang bangko na yung magko-control. Ba't pa naging pro-crypto yung batas na yan? 'Di ba? Kung bangko din yung magko-control. So isa to sa mga ito yung mga parang ayaw ni Brian Armstrong. Maraming sumang-ayon sa kanya dito, mga idol. At sa akin tama naman yung ginawa niya, no? Armstrong emphasized appreciation for the bipartisan efforts but stressed that this draft is worse than the current status. Crypto needs to be treated as a level playing field with the rest of financial services so we can build the industry in a safe and trusted way in America. No, kumbaga kumbaga tama yung sinabi niya dito, mga lodi, na parang mas binigyan niyo ng kapangyarihan yung bangko, hindi yung crypto. Mga idol, no? So pangit 'yun. Kumbaga crypto needs to be treated of a level playing field niya. Dat patas lang. No, ang sa tingin ko nag-aano dito, mga idol, yung mga banks, mga big banks. Talagang ayaw nila na manguna o maghari yung crypto, mga idol. Kaya yung batas na to, kasi sabi nga, mas maganda ng walang batas kaysa maglabas ng pangit na batas para sa crypto, 'di ba? Ayun yung sabi ni Brian Armstrong diyan. Sabi nga dito ni Eleanor Terrett, mga lodi, Eleanor Terrett, it probably speaks to the size and influence of Coinbase on Capitol Hill that I'm hearing rumbling that the markup could be pulled tomorrow, no? After the CEO Brian Armstrong announced he was withdrawing the company's support for the bill an hour ago. To be clear, I have not confirmed whether this is happening with anyone on the banking committee, although I have reached out to Senator Tim Scott office for comment. This is just what industry policy folks are telling me. I do know what Coinbase especially requested postponing the markup earlier today before pulling its support, no? So parang pinospone muna bago siya, bahala kayo diyan. Kasi mga idol, kung ipapasa yung batas na yan tapos hindi rin sang-ayon yung crypto community, wala rin kwenta yan, mga idol. Bangko lang din ang makikinabang diyan. Magkakaroon ulit ng yan, parang dati pa rin, bangko versus crypto community. Ganun lang mangyayari. Sila lang mag-aano diyan. Kumbaga baka mas magpahirap pa yan sa crypto community, mga idol, pag nangyari yan. Tomorrow Senate crypto market structure markup could get pulled after Coinbase asked to postpone it. This is not confirmed yet. Yun na. So sabi nga, mga idol, mas maganda na walang batas kaysa maglabas kayo ng pangit na batas pagdating sa crypto. So ayun yung pinaka reason dyan. Sana lang maayos to. Kasi ito yung parang pinaka magiging susi sa innovation, no? Ngayon kung mga bangko pa rin ang mag-aano diyan, ang mag-control diyan, ayaw nilang pasapaw, ayaw nilang paano sa bagong technology,
wala na, wag na lang, 'di ba? Wag na lang, 'di ba? Ganun lang 'yun, mga idol. Maraming tututol dito, mga lord. Sana kumilos yung mga bida-bidang mga crypto enthusiasts ngayon na ano na bida-bida, 'di ba? Yung mga anak ni Trump, 'di ba? Sila Eric Trump, 'di ba? Yung may mga may tira diyan sa loob, 'di ba? Kayo yung magano diyan. Magkaroon kayo ng mga suggestion, di ba? So, ayun, hindi natin alam syempre. Pero ito yung sinabi ni Brian Armstrong. Mag-withdraw na siya sa support niya. Pagka ganyan. Di ba? Oh, ayun yung isang mainit na news natin ngayong umaga. Di ba? So, ayun yung nangyari. So, ngayon, postpone pa muna. Mga idol, kailangan natin ng mga bagong update. Siguro mamayang gabi, check natin kung may bagong update o kaya bukas. Ganun din dito, no, sa issue naman ni Trump. Simula kagabi o ngayon pa to, 14 pa lang pa rin ata sa USA. As of January 14, 2026, the Supreme Court has not issued a ruling on the tariff case challenging President Trump's global tariffs under the IEEPA. No specific date for the decision has been announced, though it's expected soon based on the recent court activity. I'll keep an eye out for updates, no. So ayun din, no, itong kay Trump naman sa tariff niya, wala din. Ang daming nabibitin ngayon, mga idol. Ang daming kaabang-abang na kumbaga kala mo mangyayari na ngayon tapos biglang hindi pala, no. So unexpected mo na. Kaya pala yung in-expect natin na medyo volatility ng market kagabi hindi masyado nangyari. Kasi gandun din na-postpone yung sa Clarity Act. Tapos wala ring update dun sa tariff ni Trump. So medyo namatay yung araw kagabi. Buti nag-profit pa tayo kahit konti. So ayan. Dito naman, nako, good news to. Apple and Google, mga lodi, nagkamayan, no. Ayan. The companies form a multi-year partnership to power Apple AI's features with Google Gemini. Excited for what's next, no. So Apple and Google, mga lodi, siguro sa mga gadgets ng Apple, doon lalabas yan yung Gemini ng ng Google. May kipag-partner sila. Goods yan, mga lods. Ito naman, XRP to, mga lodi, umabot ng $100 yung price niya. Saan? Sa Upbeat to. Ayan. XRP just printed the $100 candle on Upbeat. What the hell is happening here? So, umangat lang yan, then bumaba ulit, mga lods, no, bumalik. Kumbaga para lang siya nag-spike, gumano, no, tapos bumabagsak ulit, mga lods. Pagka ganyan, meron na kaya sa mismong exchange yan sa crypto exchange yan, mga lods, no, meron mga nangyayaring di natin alam. Pero kung nakaset ka dyan, inabutan mo yan. Alam ko pag sa mga ganitong spike, wala rin, hindi mo rin mapaprofit mga lods. Parang mag-error. Parang ganun yun na mangyayari. Ilang beses na ako ng ganun naka-experience ng ganun. Hindi ko naranasan mismo naranasan lang natin na may mga binalita na ganun. Tapos yung mga comment na, uy, nakita ko yan, nagganto ako dyan, nag-profit ako dyan, pero hindi ko maagat yung ganyan. So, yung mga ganitong spike, siguro, may mga nakakalusot, pero usually, ang mga nakita natin negative Hindi nila mapindot o something. Ganun yung nangyayari. No, tas eto naman ako. Check natin 'to, mga idol, no. Saan ba yung kanina? Wala, ayun. So eto, mga lodi. Isa na naman tong news sa Ripple. Basahin natin ng Tagalog kung anong ibig sabihin nito sa Ripple, mga lods, no. Para alam natin. Ang post na ito mula sa official na account ng Ripple ay nag-aanunsyo ng malaking balita para sa kanila at posibleng para rin sa XRP community. Narito ang paliwanag sa Tagalog ng simpleng malinaw. Nakakuha ang Ripple ng preliminary approval, pangunahing pag-aproba o green light para sa Electronic Money Institution, no, o EMI license mula sa financial regulator ng Luxembourg na tinatawag na CSSF Commission de Surveillance de Sector Financier. Ang lapit na rin
Ano ibig sabihin nito? Ito ay isang lisensya para maging opisyal na electronic money o digital money provider sa Luxembourg. Kapag nakuha na ang final pool approval, pwede na silang mag-operate ng legal sa buong European Union dahil sa tinatawag na passporting rule. Isang beses na aprobado sa isang EU country tulad ng Luxembourg, pwede na sa halos lahat ng bansa sa UE o EEA nang hindi na kailangan ng hiwalay na lisensya sa bawat bansa. Ito ay kumbaga ano to, nagkaroon sila ng license, no? Para maging electronic money. Bakit importante ito para sa Ripple? Nagbibigay daan ito para mapalakihin ang Ripple Payments, ang kanilang cross-border payment system sa Europe. Sa Europe, mga Lodi, isa na yung Ripple dyan eh. Mga idol, no? Kumbaga, solid na yung Ripple dyan. Sa video na kasama sa post, malamang ipinaliwanag ni Cassie Kadak, Ripple BP Europe, ang kahalagahan nito na Ripple ang tulay sa pagitan ng dating paraan ng pagbabayad at ang future ng digital money. Sa madaling salita, malaking hakbang ito para maging mas malakas at legal na player ang Ripple sa Europe. Para sa marami sa XRP community, senyalis ito na patuloy na lumalakas ang adoption at regulatory support para sa Ripple XRP ecosystem. Kung may particular kang tanong, manood kay Jeblo. O, ayun, sabi dito. Ayan, so good news yan, mga Lods. No? Isa yan sa mga napaka solid na news ngayon. Pati yung ang pinaka-importanting update natin ngayon is yun yung kay Brian Armstrong. Pero dahil dyan, pakinggan nyo to. Show me the money! Show me the money! Show me the money! Show me the money! Si Christine Lagarde yan, mga Lods, ha? Kilala nyo ba yan? Yung babae na isa, si Monica Long. Ayan, oh. Show me the money! Sino yan? Kilala nyo na yan, mga Lodi. You my motherfucker! Yun, si Chris Larsen yun, mga Lods, yan. Si Chris Larsen. Ito si... Ayan. So, ayan yung use natin ngayon mga Lods, ngayong umaga Ang pinaka-importante natin is yung sa kay Brian Armstrong. So, check nga natin dito sa global. Check tayo sa global Iran Foreign Minister says Israeli Mossad agents are killing protesters. Police and alam niyo na balita ko na nakita ko na to kagabi sa balita Kaya lang parang grabe yung ginagawa pala ng doon ng mga Iranians, mga Lods, sa mga protester. Talagang pinapas lang nila, mga Lodi. Beijing tells Chinese firm to stop using US and Israeli cybersecurity software. Nako, mga Lodi, nagkakaano na to. SWIFT, sa Chainlink to Financial institutions can't operate in Solid, dito, Silwood system anymore. They need interoperability. Enter Chainlink solving the Oracle problem. Ayan, para sa mga Chainlink Chainlink holders. It's clear that the President Trump has this wish of conquering over Greenland. Alam nyo, dinownload ko nga yung Greenland na movie. 2 movie yun mga Lodi. Yung 1 tsaka 2. Kasi bago yung 2. Yung 2 pala, 1 lang pala dinownload ko. Yung 2 na-download ko kaya hindi pa malinaw. Pirata yan. Hindi, yung 1 kasi 2020 pa yun So, yung 2 hanap ako ng malinaw. So, ayan. Ayun yung balita natin ngayong umaga, mga idol. Overall, mga Lodi, nakakalungkot na sana mabago to, mga idol. Sangayon ako dito kay Brian Armstrong na paurong to pagka ganito. Mas maganda nang wag nang ipasaya kung ganyan, mga Lodi. Tignan ko nga yung kay Vincent Scott, dali lang Kasi isa si Vincent Scott sa sa gusto na rin may pasa to Wala ba siyang sinasabi dito? Wala pa siyang comment. I love the comments from Drive, effective dates. It's like, dude, consider the perfect. At ito ba, ano ba to? Ay pag-aaway lang ata siya dyan
Bale, mamaya na lang mga lods, titignan ko yung opinion niya, mga idol, no? So, ayan, ayan lang muna yung news natin. Mamaya kita-kits tayo mga lodi. Magandang araw sa inyo. Good morning, good morning. At yun lang, check nyo yung ating link dyan sa description, lalo na sa mga wala pang crypto exchange. Ayun na, bumababa na siya. Binibigyan na tayo ng chance para mag-position. So, ayun, check nyo dyan mga idol, no? At subscribe, okay? Love you all mga lods. What's up, what's up?